Or guys, so yung activity naman natin ngayon is kung paano naman natin ililimit yung naka-display na text. So, ito ay part ng user experience o UX, 'di ba? So, sabi nga, pag tinignan natin tong browser na to, mukhang makikita nyo, napaka daming text, 'di ba? So, ang haba. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is paiikliin natin yan at lalagyan natin yan ng more or less dito na button. So, kumbaga, ah, para lang malimit yung text natin o ma-improve yung readability, 'di ba? So, paano natin gagawin yun? Tara, simulan na natin. Ngayon, dito nag-create ako ng post component. Yan, so para i-render yung mga yon. Yan, yung itong mga to. So, hindi ko na pinakita kasi pagre-render lang naman. So, ngayon, dito tayo focus sa functionality o yung paano natin gagawin yon. So, ang unang-unang target natin dito is para makuha yung ganong approach is yung pinaka-length ng text natin. So, ibig sabihin, nakapokus tayo dun sa length ng characters o kung ilan yung characters na naka-display, 'di ba? So, assume natin na ito ay nasa 500, 500 plus ganun. Ito ay mga nasa 800, mga ganun. 'Di ba? Napakadami yun. So, malalaman na natin yung length yun. So, tingnan natin muna. So, render text, gawa lang tayong function dito. Ngayon, create tayo dito ng text length. Ngayon, yung sa may description yun. Dot length. Yan. So, ngayon, console lang natin to. Yan. Tapos, itong render text natin, tawagin lang natin kahit saan dito sa part na yan. Basta matawag natin yung function. Ngayon, punta tayo sa browser. Makikita natin yung length, diba? 695 at saka 920. So, sa Japan yung 695, 920 dito sa my Korea. So, ganun yung pinaka focus natin, yung length talaga. Doon tayo nakapokus kasi kailangan natin limit yung text. So, pero kay JavaScript, meron tayong functionality dito na or methods na para mapadali yung paglimit natin. So, hindi to shortcut pero ayun yung pinaka parang helper natin. So, ang gagawin lang naman natin doon, so tanggalin natin tong render yung length na yan. Syempre, kailangan lang natin i-return dito yung pinaka description. Description again. Pero, i-slice natin yan. So, itong slice method na to or function na yan do sa ano natin sa string or sa array string yan. Yung characters kasi ang inaano nito. So, ibig sabihin dito tayo malalaman na dito natin hinahati yung text. So, saan tayo maghahati? Sa unang-una, yung unang index o yung argument dito is yung ating start. So, saan tayo mag-start maghati? O yung start ng characters natin o yung text. So, let's say, nag-start tayo sa 50. So, pero sa ngayon, 0 tayo kasi buo yung text na ipapakita natin. Ngayon, dito naman sa next is yung ating limit. So, hanggang saan siya magli-limit? So, 100, di ba? So, assume natin na 100 or 150, ganyan. Ngayon, tingnan natin yung render natin. So, instead na description ng render natin dito, so, palitan natin ng render text. Ngayon, save natin. So, kung makikita nyo, ayan, nahati na siya. So, kumbaga, nakalimit na siya. Nalimit na natin, pero, asan na yung ano natin, yung more natin na description. So, ayun yung gagawin natin. Paano natin lalagyan ng ganong functionality na more or less. So, kumbaga, pag nag-click tayo ng more, lahat ng description madi-display. Kapag hindi naman, magle-less, ganun. So, ganito yung makikita natin. So, yan, balik tayo. So, ang una natin kailangan is maglagay lang tayo dito ng state or toggle. Constant toggle. So, lalagay kasi tayo dito ng toggle eh. Set toggle and then state to. Yan. So, default natin is false. So, true muna tayo para makita natin. So, dito na papasok yung logic natin. Yung conditional rendering natin. So, kung
Kung gusto niyo malaman kung paano yung conditional rendering, so meron tayong previous video doon na ginawa about doon sa conditional rendering. So, pwede niyo panoorin ulit 'yan. Or pwede niyo panoorin kung di niyo man napapanood 'yan. So, anyway, eto. So, if toggle, ibig sabihin yung toggle daw naka-true or naka-show, sabihin natin, mag-show lahat ng text, so yung description. Otherwise, yung ating nilimit na text, sorry. Ayan. Tingnan natin. Yan, 'di ba? Naka-show lahat. Pero pag ginawa natin na false 'yan, malilimit na siya. Yan. So, ganyan yung sinasabi ko, guys. So, para maging maganda naman yung pagkaka-display nito, so, syempre, lagyan lang naman natin dito ng konting pampaganda. Yung dot, dot, dot. Yan. Tapos, ayun na, meron na. Then, balik tayo, lagay natin dito yung pinaka-logic na natin. So, paano na mangyayari yung pinaka-action natin dyan, yung show or more na yan, yung less or more, ganun. So, dito, syempre, bago natin i-render na maayos, so, ayusin muna natin yung structure para hindi kayo marito. So, sabi natin, kapag naka-toggle o naka-true, ang magdi-display yung description. So, gawa lang tayo dito ng wrapper o yung pinaka-fragment. So, dito natin i-display yung description. So, yung buo. Ngayon, meron tayo span dito na magsasabi na less. Ibig sabihin kasi naka-show siya, naka-true siya. Dapat yung kabaliktaran yung gagawin natin sa button. Ngayon, otherwise naman doon sa may fragment pa rin. Pero dito na yung ating render text na function. Yan. Tapos yung span ulit na more. Tignan natin kung ano yung magiging output muna. Yan. So, makikita nyo meron na ditong more na button. So, kapag pinalitan natin ng ano yan, ng true yung toggle natin, so, dapat makikita natin yung less. Ayan. So, 'di ba? Less. Ayun. So, kailangan naman natin gawin, lagyan natin ng konting pampaganda yung pinakaano natin. Ito yung button natin doon sa part na yun ng more or less. So, lagyan lang natin ito yung style, syempre. Opacity siguro, mga 0.8. And then, yung ating cursor. Para alam natin na parang button. Then, user select none. So, ito yung user select, itong parang pag nag-highlight ka. So, hindi na magaganyan yan. So, dito lang. Yan. So, less, more, ganun. Ganun yung gagawin natin. So, kapag nag-click tayo ng less, babalik na dun sa 100 characters lang. So, first 100 characters lang. Ganun din dito. So, automatically na yan. So, ngayon ang gagawin natin, gawa lang tayo ng function to handle yung ating toggle. Tapos, set toggle. Not toggle. So, kabaliktaran, reverse. So, meron din video dyan para sa mga ganyan logic. So, panoorin nyo na lang, guys. Ngayon, dito natin lagay yung event na on click. Then, pasok lang natin yan dyan, yung handle toggle. Ngayon, ayan na yan. Mag-work na to for sure. So, balik tayo sa my browser. And then, tignan natin. Pag niles ko to, dapat hanggang first 100 lang. So, start. Yun. 'Di ba? So, nag-work na siya, guys. So, ganun din dito. Less. Ayan. More. Less. So, 'di ba? Ganun lang natin ginagawa yung pag-limit ng text natin, guys.